Mukhang naka-jackpot mga repa ang Los Angeles Lakers sa bagong gwardiya nilang nakuha. Pero ang malaking tanong ay sino nga ba ang player na ito? Siya si Jordan Goodwin. Dahil sa na-trade sila Dalton Knecht at Cam Reddish noong nakaraan ay nangailangan talaga ang Lakers ng gwardiya at ang kanilang nahugot ay itong si Jordan Goodwin. Bagamat hindi natuloy ang trade nila Dalton Knecht dahil sa multiple issues ng sentro na si Mark Williams ay nabibigyan pa din siya ng maayos na minuto dahil na din sa maganda ang kanyang pinapakita. Defensive weapon na talaga namang napakasipag nito sa lahat ng aspeto. Depensa, rebounds at may tira din ito sa opensa. Sa katunayan para bang inagawa niya ng spotlight si Luka Doncic kahapon dahil sa kanyang pinamalas kontra Utah Jazz. Nakapagtala siya ng 17 points, 8 rebounds, 1 assist at 2 steals. Sa lineup din ng Lakers ngayon mga repa ay kahit na bumalik sila Dalton Knecht ay magiging malaking bagay pa din siya para sa kailang rotation, especially ang kanyang depensa. Maituturing kasing defensive weapon si Goodwin. Tignan nyo na lang ang kanyang ginawang depensa sa play na ito. Dahil sa kanyang panggugulo sa opensa ng Pacers ay naubusan tuloy sila ng oras. Malaking bagay talaga ang sipag ng manlalarong ito sa depensa. Habol kung habol talaga sa bola Pagdating naman sa opensa ay hindi din ito magpapahuli. Sa last 2 games niya sa Lakers ay nag-average siya ng 13.5 points per game. Malaking ambag na ito lalo na't nasa second unit siya. Kung magpatuloy ang kanyang magandang ipinapakita sa opensa at depensa ay lalo pa magiging kapanapanabik ang mangyayari sa Lakers. Bukod kayo sa solido na ang kailang starting lineup ay malalim pa ang kailang bench. Siyang tunay na marami pang mahuhugot si JJ Redick kung hindi mag-work ang isang player. Well kayo mga repa, anong masasabi nyo sa bagong gwardiya ng Lakers? Magpapatuloy kaya ang kanyang magandang ipinapakita? Ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang bagong sentro ng Lakers na si Alex Len. Opisyal lang ang winave ng Lakers si Christian Wood dahil sa hindi na ito nakakapaglaro dahil sa kanyang injury. Kaya naman ang kinuha nila ay itong si Alex Len. Base sa ginawang galaw ng Lakers ay kumuha lamang sila ng isang backup center para kay Jackson Hayes. Mukhang ipagkakatiwala nila kay Hayes ang starting position. Maganda din naman kasi ang kanyang ipinapakita ngayon. Maraming beses na hindi nasayang ang mga lob pass nila Luka Doncic at LeBron James para sa kanya. Dagdag mo pa na mayroon din itong tira sa depensa. Well si Alex Len mga repa ay reliable role player din, averaging 6.7 points at 5.3 rebounds per game across 680 regular season appearances. Ang kanyang best season ay nangyari noong 2019, panahong naglalaro pa siya sa Atlanta Hawks na kung saan nakapagkarira ito at nakapagtala ng 11 points per game. Dahil sa pagkuha sa kanya ng Lakers ay magiging malaking tulong din ang kanyang presensya sa ilalim. 7-footer at athletic din kasi ito. Dissenting rim protector at magaling din itong rebounder. Yun nga lang ay siya ay isang traditional na sentro. Walang tira sa labas pero maaasahan mo naman sa ilalim. Well para sa inyo mga repa, sulit nga ba ang pagkuha nila kay Alex Len? O meron pang available na player na mas magaling kesa sa kanya? Samantala, ang Dallas Mavericks owner naman na si Patrick Dumont ay inonsulta si Luka Doncic. Aniya ay kung titignan daw ang lahat ng mga greats katulad nila Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ay talaga namang hard worker daw ito at kada araw ay isa lamang ang focus nila kundi ang manalo. At kung wala ka daw nitong work ethic ay hindi ka daw nararapat na maging parte ng Dallas Mavericks. Yan ang statement ng bagong Mavs majority owner at sinabi niya ito sa player na may pinakamataas na usage rate at naglaro din ng pinakamadaming minuto last season. Dahil nga din sa kanyang pangunguna ay nadali niya din ang Dallas Mavericks papunta sa NBA Finals at ang matindi dito ay nag-average din siya last season ng 34 points, 9.2 rebounds at nearly 10 assists per game. Considered as top 5 player sa buong mundo. Pero heto, may sinabihan lamang siya ng majority owner ng Mavs na isang tamad. Nakakalungkot lang sa parte ni Luka Magic dahil tinrade na nga siya ng walang pasabi ay meron pa siyang nadidinig na ganito. Sa kabila ng kanyang pagsisikap para sa Mavs ay ganito lamang ang isinukli sa kanya. Sa katunayan ay kahit nadali siya ng injury last playoffs ay pinipilit niya pa ding maglaro para sa prangkisa. Well ayon naman kay Mark Cuban na dating majority owner ng Mavs ay sinubukan naman daw niyang ikumbinsi ang Mavs na wag na itong i-trade. Yun nga lang ay huli na ang lahat dahil nagkaroon na daw ng verbal agreement at handshake. Hindi din naman humingi ng advice si Patrick Dumont kay Mark Cuban. Kaya naman dahil sa nangyari ay matinding pambabatikos ang sinasalo ng general manager ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison. Sa kabilang banda ay isa naman ito sa maituturing na gasolina para kay Luka Doncic. Gasolina para lalo pang pagbutihin upang ipamukha sa Dallas franchise especially kay Patrick Dumont na nagtapon sila ng isang generational talent.